Sa ibang balita, sa kabila ng mga inisyatiba para sa tuluyan ng matuldukan ng giyera sa Gaza, hindi pa rin ganap na garantiya ang pag-iral ng kapayapaan sa lugar na magtatatlong taon ng sentro ng kaguluhan. Ang United States na tumatayo ngayong mediator sa Gaza War, kinumpirma na kasado na ang Phase 2 ng Gaza Peace Plan pagkatapos ng Phase 1 Oktubre ng nakaraang taon. Si Son Santiago para sa Balitang Abroad. Makalipas ang 4 na buwan mula nang ipatupad ng tigil putukan, inanunsyo ng Estados Unidos na ikakasa na nila ang ikalawang yugto ng Gaza Peace Plan. Ang anunsyong ito ay mismong inihayag nitong Miyerkules ang Middle East Envoy ni United States President Donald Trump na si Steve Witkoff. Ayon kay Witkoff, ipopokus ng Phase 2 ang demilitarisasyon at rehabilitasyon ng Gaza, lalo na ang pag-establish ng isang technocratic Palestinian administration. Matapos naman ang naging anunsyong ito, agarang kinumpirma ng mga bansang mediator na Egypt, Qatar at Turkey na magkakaroon ito ng 15-member committee. Tinalaga naman nila bilang pinuno si Ali Shat, dating Deputy Minister of Transportation ng Palestinian Authority. Ang mga individual naman na may koneksyon sa Hamas ay hindi kasama sa komite. Ang technocrat admin ay tututok sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyo at pamamahala sa pang-araw-araw na buhay sa Gaza. Ang anunsyong ito tinanggap ng Israel, ngunit iginiit na nananatiling pangunahing prioridad ng bansa ang pagbabalik ng Hamas sa labi ng isa na lamang natitirang namatay na Israeli hostage na bahagi pa rin ng hindi pa natatapos na unang phase na ipinatupad noong Oktubre ng nakaraang taon. Ang unang phase kasi ay nakatuon sa palitan ng mga bilanggo at hostage bukod sa tigil putukan sa Gaza na hanggang ngayon ay nananatiling marupok dahil sa patuloy na ulat ng karahasan at pagkaantala ng humanitarian aids doon. Ayon kasi sa Gaza Health Ministry, mahigit 400 Palestino na ang nasawi mula ng ipatupad ang ceasefire. Samantala, dati nang tinatanggap ng Hamas ang ideya ng Technocratic Committee, gayunpaman patuloy pa rin itong tinatanggihan ng pagdidiin sa arma ayon sa mga reports. Ipinahayag naman ng Palestine Authority ang suporta nito sa ikalawang yugto ng peace plan at tinawag itong hakbang patungo sa muling pagkakaisa ng Palestinian governance. Ang nasabing governance ay pangangasiwaan ng tinatawag ng Gaza Board of Peace sa pamumuno ni Trump. Ang karagdagang detalye dito ay inaasahang ilalabas sa mga susunod na araw. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.